Yun, what's up, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe or nakapag-follow dyan, sa aking YouTube, Facebook at saka sa TikTok, alam niyo na po yung dapat ninyong gagawin, which is, sapat na po yan para mas lalo pa tayong magaganahan. Okay? So ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito ay nasa huli ang pagsisisi ng isang lalaki kapag ginawa mo ito. Okay. So ito mga utol, ang tanong muna, paano ba siya tinrato dati? O paano ka ba magtrato sa isang lalaki? Kung masasabi mo na, Kuya Kiko, ginawa ko naman yung lahat-lahat, binigay ko lahat ng kagustuhan niya, pinakita ko talaga sa kanya na mahal ko siya, nawala na akong ibang ginagawa kundi binubuhos ko lahat ng oras ko para sa kanya. Well, isa po yan sa naging dahilan na pwede kang kalasan or iiwan ng isang lalaki. Okay? Pero, ito na ngayon, na magsisisi yung isang lalaki once na iniwan ka niya kapag wala na siyang mahanap or makita na kagaya mo. Kasi dito lang din talaga i-differentiate ng isang lalaki kung sino yung mga past niya versus dito sa bago niya. Na kung ikaw din mismo na klaseng babae ay tapat sa kanya, loyal, hindi nagloloko, hindi nagsisinungaling. And then ngayon sa bago niya ay nakatapat siya ng sinungaling, manloloko, pinipirahan lang siya, na nagbabait-baitan lang kung may kailangan sa kanya, ay talagang maiisip at saka maiisip ka ng ex mo. At saka dito na rin papasok yung pagsisisi ng isang lalaki. Na kahit sa akin utol, ito i-share ko lang sa inyo na yung totoong pangyayari ay naranasan ko rin yung bagay na ito. Na may babae na sanang nagmamahal din sa akin, ng lubos-lubos. Yes, pero dahil sa gawaan niya na yon ay naetsopera ko siya. Binaliwala ko siya. Mas lalo akong nakumpiyansa dahil sa gawaan niya na yon. Mas lalo akong or tumaas yung level ng aking confidence. Pero sa kapanahunan pa ito na kung saan is naging babaero din tayo. My God. Pero syempre, iba na sa ngayon. Yes. So, ganun pa man, yung nangyari, yes, marami na akong ipinagpalit, marami nang dumaan sa akin. Pero syempre, iniisa-isa ko rin ito na maiisip ko talaga kung sino yung mas lamang, na kung sino din yung tao na sinayang ko lang. Na kung sa panahon dati ay hawak ko na sana yung taong totoo at saka tapat na nagmamahal sa akin. Versus dito sa mga ipinalit ko, nawala. Dahil lang din sa aming mga kalalakihan na kung minsan naghahanap pa kami ng bago dahil din sa pangangatawan ng isang babae. Na dahil din dito ay dito kami napipirahan din ng isang babae. Lalong-lalo na kapag mararamdaman ng babae na, uy, mukhang katawan ko lang yung kailangan neto. So for sure bulang ito sa katawan ko. Pipirahan ko nga yung lalaking ito? Yes. So, kung minsan talaga utol ay hahantong at saka hahantong sa pagsisisi yung isang lalaki. Na kung sa umpisa, like for example, iniwan ka niya, masakit yan pagdating sa babae na iniwan ka. Pero masasabi pa rin natin utol na nasa sayo pa rin yung huling halakhak. Na ikaw pa rin yung panalo dito. Kagaya ngayon, like for example, nakatagpo ka na ng lalaki na nagmamahal din sa'yo, pero same thing pa rin. Dahil yung karakteristik mo ay binubuhos mo yung lahat-lahat, nagmamahal ka ng tama,
tapat sa lalaki, mapagmahal, maaruga. So ganito pa rin yung pag-aasikaso mo sa isang lalaki. So versus naman doon sa ex mo, na isang manloloko, nang iiwan. So for sure utol, na kung sino man yung matagpuan niya na babae, is ganun at ganun pa rin yung gagawin niya eh. So walang patutunguhan na siya itong magiging talo balang araw. Lalong-lalo na talaga kapag lamang ka sa lahat ng mga kababaihan. Kasi ito honestly mga utol, sa mga ipinagkukumpara ko sa iba't ibang babae na dumaan din sa buhay ko, bihira lang din talaga. Yung babaeng tapat, yung hindi sinungaling. Lalong-lalo na sa henerasyon ngayon. Madali na lang magsinungaling. Yes, yung mga kababaihan ngayon parang naging normal na magsinungaling sa isang tao, sa isang jowa, sa isang partner. Na ito din yung maglilid na mawawalan ng tiwala yung partner mo balang araw. That's why ako mismo utol, sinisiwalat ko sa inyo na hindi talaga lahat ng mga babae ay mapagkatiwalaan din. Maraming sinungaling talaga. Marami ding patago na nagloloko. Even kahit sabihin natin na nakikipag-chat-chat lang sa mga friends niyang lalaki, or let's say may best friend siyang lalaki, diyan pa lang is cheating na yan. Na ginagawang reserba yung ibang lalaki habang may present siya na partner. So again kayo na mga kababaihan, sa mga niloko dyan, sa mga ipinagpalit dyan, sa mga iniwan dyan, kung nagloko yung mga partner ninyo, hayaan nyo, huwag nyo pong gayahin. Huwag nyo pong sirain yung pananaw nyo sa isang relasyon. Nagagayahin nyo rin? Dahil niloko ka dati, is magloloko ka rin? Maghihiganti ka rin sa ibang lalaki? No. Dahil sa gawain niya na yun utol, na iniwan ka, is siya lang din yung sumisira ng future niya, hindi ikaw. So ngayon kung ginaya mo yon yung lalaki na yon, sinisira mo lang din yung future mo. Basta magmahal ka lang ng tapat, hayaan mo na yung ibang tao kung mamahalin ka man or hindi, basta ikaw ay ginawa mo lang yung tama or tama yung mga pinaggagawa mo. Alalahanin mo, may Diyos po tayo, na kailangan mo ring isalba yung kaluluwa mo. Hindi sa pamamagitan ng pagloko, ng pagsisinungaling, sa paggawa ng kamalian, sa paggawa ng kabastusan, sa paggagamit ng ibang tao. Hindi ganun utol. Kundi gawin mo pa rin yung nararapat, na bilang isang mabait, na isang masunurin, na isang magalang, na isang mapagmahal, or isang babae na rin as a partner sa isang relasyon. Yes. Trust me utol, kahit sino mang lalaki yung mga kasalamuha mo, once na iniwan ka, ay pagsisihan lang din nila kung bakit ka talaga nila iniwan. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So yun po, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi